02. Speech feedback and browse by touch suspended. Good morning everyone. Good morning sa tanan nga diri sa aton nga frequency sa RCCM kag sa aton nga Facebook live, sa aton nga YouTube channel RCCM Jesus My Redeemer. Good morning sa tanan. So, this is Big Girl gali no. So ang akon pagatakol sa bunga aga is ang title niya is Trusting God for Healing. So ang verse nga ginkuha ko is Matthew, makita sa Matthew chapter 4 verse 23. So Matthew chapter 4 verse 23 nga nagasiling, naglibot si Jesus sa bug-os nga Galilea nga nagapanudlo sa mga simbahan sang mga Hudeo. Ginwali niya sa ila ang maayong balita parte sa paghari sang Dios. Kag ginpang-ayon niya ang tanan nga klase sang balatian sang mga tawo. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things on earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Let's pray. Dear Father in heaven, we'd like to thank you, dear Lord, for guiding us throughout the night, for protecting us from any possible harms and dangers. Thank you, dear Lord, for keeping us safe, and thank you for waking us up, for giving us a new day, a new life that you've added into our lives. Lord, we'd like to thank you for gathering once again to worship you and to glorify thy name. As I start, dear Lord, my message this morning, please send your Holy Spirit and your holy angels to be upon me, dear Lord, that I could give your message to your people. And Lord, please give us good health and strength, knowledge and wisdom, and please send your Holy Spirit and your holy angels to all of us. Lord, thank you, dear Lord, for everything. Thank you for hearing and answering our prayers, together with the forgiveness of all our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, amen. So, again, ang akon ka title nga pag-share subong sa inyo is about trusting God for healing. So, may question diri, no? Do we have a right to ask God to heal us? May right bala kita nga magpamangkot sa Ginoo nga mag-aayo bala ako or mag-aayo kami? So, if we do have the right, should we? So since God has been so good to us with a multitude of spiritual blessings, some believers are hesitant to ask Him for help with healing their physical bodies. It seems like a big ask, and a difficult one at that. Before we decide what God will or won't do, let's look to His Word and see what He says about the issue. This is the best start if we want to trust God for anything. So sa diri ang gugma sang Dios sa Psalms 103 verses 1 to 5 nagasiling, dapat dayawon ko gid ang Ginoo, dayawon ko ang iya pagkabalaan sa bug-os ko nga kabuhi. Dapat dayawon ko gid ang Ginoo, kag dapat indi ko pagkalimtan kung ano ang iya kaayo. Ginapatawad niya ang tanan ko nga sala, kag ginaayo niya ang tanan ko nga balatian. Ginaluwas niya ako sa kamatayon, kag ginabindisyonan niya ako sang iya gugma kag kaluoy. Ginahatagan niya ako sang maayo nga mga butang, samtang nagakabuhi ako sa bagay nga nagabataon ako, kag makusog pareho sa agila.
Notice how the benefit of healing heals all your diseases is listed right after the benefit of forgiveness. Forgives all your iniquities. Scripture says that the same God who is powerful and gracious enough to forgive us can just as easily and graciously heal us and much more. Divine healing is a blessing and benefit from God's hand that we should not forget. Most of us appreciate benefits in life, especially when they are up close and personal. Benefits are wonderful, sometimes expected, sometimes less so, but always welcome. So, grabe no, gingaan kita sang Ginoo sang benefits. Amo na mga benefits, tanong nga divine healing. Nga, kung kita ang righteous, no, pag-blessingan, gid kita sang Ginoo sang divine healing. Kung ginakinahanglan ta ina. So healing is a benefit God wants you to trust Him for. So ang healing is a benefit kuno nga ang Ginoo gusto niya kita nga magsalig sa iya. If healing is God's idea, we don't have to be insecure about asking Him for it. God cares about our physical or your physical and mental health because He wants to heal you wherever you hurt. This is why Jesus was constantly healing people in His earthly ministry. So here is one story. So diri may ginahatag ang Ginoo sa aton no sa Biblia nga story about sa ginpaayo niya. So ginayo ni Jesus ang paralitiko. So makita ini sa Matthew chapter 9 verses 1 to 8. So pagabasahon ko ini no. Gani nagsakay si Jesus kag ang iya kaupdanan sa sakayan pabalik sa tabok sang dagat. Pag-abot nila didto nagpauli dayon si Jesus sa iya banwa. Sang didto na siya may mga tawo nga nag-abot nga nagatuwang sa sang isa ka tawo nga paralitiko. Pagkakita ni Jesus nga may pagtuo sila sa iya, nagsiling siya sa paralitiko, "Anak, hindi ka magkabalaka, kay ginpatawad na ang imo mga sala." Karon may mga manunudlo sang kasuguan didto nga nakabati. Gani nagsiling sila sa ila kaugalingon. Ginapasipalahan sang sini nga tawo ang Dios. Nahibaluan ni Jesus ang ila ginahuna-huna. Gani, nagsiling siya sa ila, "Nga abala malain ang inyo ginahuna-huna. Diin bala ang mas mahapos ang magsiling. Ginpatawad na ang imo mga sala, ukon ang magsiling magtindog ka kag maglakat." Karon pamatud-an ko sa inyo paagi sa pag-ayo sa sini nga paralitiko nga ako nga anak sang tawo may gahom diri sa duta sa pagpatawad sang mga sala. Dayon nagsiling siya sa paralitiko, "Magtindog ka, dal-a ang imo hiligdaan kag magpauli." Nagbangon dayon ang paralitiko kag nagpauli. Pagkakita sadto sa mga tawo hinadlukan sila. Kag gindayaw nila ang Dios kay naghatag siya sa mga tawo sang gahom nga pareho sadto. So amo na no ka-powerful ang Ginoo. Miski hindi kita buka sang aton nga bibig, bal-an niya gid kung ano aton ginapanghuna-huna. Amo yadto nga pakitaan ko gini ining mga tawo nga ni nga kung ano ako kagamhanan. So ano no, ginpaano ya gito no, ginpakita gid sang Ginoo kung ano siya kagamhanan. So ano ginhambal ya sa paralitiko, "Magtindog ka, dal-a ang imo hiligdaan kag magpauli." So amo na. So nahadlukan man ang mga tawo didto kag gindayaw nila ang Dios. So notice, when the people brought the man in need of healing to Jesus, Jesus saw their faith. So kita gid sang Ginoo no kung ano ang ila nga pagtuo. So coming to Jesus for healing will stretch your faith and may even seem uncomfortable for uneasy for you at first.
trust Him anyway. Miski daw, kita ka uncomfortable, no, nga mag-asang help, no? Pero kung magsalig lang gid kita sa Ginoo, pag-aayuhon niya gid kita. Jesus sees your faith. Makita sang Ginoong ato nga pagtuo. So He wants you to bring your biggest issue to Him, and sometimes that's your health. We're grateful for doctors and modern medicine, but don't forget to invite Dr. Jesus, the great physician, into your health situation. And notice again, Jesus said it was just as appropriate for Him to forgive sins as it was to perform a healing miracle. Either way, the point Jesus is making is that He can heal, He can forgive. Muna, ang point diri no sang Ginoo is kung forgive siya sang sala naton, syempre maka-perform siya sang healing miracle sa aton. And if He can heal also, He can forgive. So yes, He is God. He is divine. He alone has the power and authority to deliver us spiritually as well as physically. Have you noticed that it seems easier to believe God for the intangibles in life, the things we don't see but are felt? We rightly should trust God for forgiveness, peace, joy, and many other intangibles on a regular basis. But Jesus made it clear that He can help you with the tangible things too. One is not harder than the other for Him because He is God. So diri sa 1 Peter chapter 2 verse 24 nagasiling, si Kristo mismo amo ang nag-ako sang aton mga sala sang siya ginlansang sa cross, agod hindi na kita magpakasala kundi magkabuhi kita nga matarong. Tungod sa iya mga pilas ginayo kita. Divine forgiveness of sins and divine healing both come from the same source, our loving Savior, sent by our loving Heavenly Father. Peter was sharing how Jesus' atoning punishment and death fulfilled Isaiah's prophecies given hundreds of years earlier. This means Jesus has fulfilled His redemptive role to provide salvation and healing for us. Our role now is to accept and believe what He did for us. Jesus paid a great price so we could fully trust Him in everything, including our health. No one cares more for you than Him. His sacrifice proved that. Grabe, no? Jesus paid a price so we could fully trust Him in everything. So, amo na, no? Lansang sa cross ang Ginoo, no, para sa aton mga sala. Amo gina ang great price nato, no, para ano lang ibalik naton, magasalig lang kita sa Ginoo kag magtuo. So God has provided many ways for us to access His healing power. A study through Scripture will reveal the many avenues God uses to heal us. The prayer of faith, the laying on of hands, anointing with oil, and the gifts of the Spirit are just one of the methods God uses to deliver His healing power to His people. He understood we may be hesitant or resistant with one method. So He provided multiple ways for us to trust Him for relief from physical affliction. So amo na, no, hindi lang isa ang ginhatag sang Ginoo nga mga methods, no, nga kung ano ang kinahanglan ta for healing, kundi damo multiple ang ginhatag ya. Amo na ang kung daw naalang-alang ka, so
may ara prayer of faith, or nahuya ka man, may ara prayer of faith. So may ara man the laying on of hands, may ara man anointing with oil, anoint siya with oil, no? And ang gifts of the Spirit. So diri no ang aton nga verse nga ang ginkuha ko gani no is makita siya sa again sa Matthew chapter 4 verse 23. So nagasiling liwat no, naglibot si Jesus sa bug-os nga Galilea nga nagapanudlo sa mga simbahan sa mga Hudeyo. Ginuwali niya sa ila ang maayong balita parte sa paghari sang Dios. Kag ginayon niya ang tanan nga klase sang balatian sang mga tawo. So amo na no kagamhanan ang Ginoo no, ang naglibot gid ang Ginoo sa bug-os nga Galilea ay para matudloan niya ang mga tawo dito no, nga kaginwali niya kag nagwali gidto siya sa sang maayong balita parte sa paghari sang Dios. Kay ginayon niya ang tanan nga klase nga balatian. Lain-lain nga mga balatian ginpang-ayo sang Dios. So there are 37 miracles of Jesus recorded in the Gospels. Most of them are healing miracles. Look them up and see for yourself how Jesus healed people wherever they were hurting. Spend some time building your faith in this area by studying each healing story. He is still ministering healing to people today because His love for us hasn't changed. You absolutely have a right to ask God for healing. He wants you to trust Him with the difficult things in life, even when it relates to your health. So amo ni akon nga message no sa aton subong nga aga no nga ang message ang Ginoo nang gahambal diri nga mag-spend time kita nga i-build gid aton nga faith sa mga area ni sang 37 miracles sa healing story ni Jesus nga ara man sa iya nga Biblia. So kag ano man ko no, amo ni aton nga gamiton mag-look kita or magbasa kita sang Biblia niya kay para makita taman dira kung ano ka powerful ang Ginoo no, kag paano niya ginheal ang mga people diri, kag ma-apply taman sa aton kung kita man nagakasakit diri sa kalibutan or may ginabatsyag man kita, tulo ang basahon tang iya Biblia, iwat-liwaton ta lang na nga para amo na no ma-inspire kita sa iya nga pulong kag sa mga story niya sa iya nga Biblia. So mana no, He is ministering healing to people today. He is still, hambal na no, He is still ministering healing to people today because His love for us hasn't changed. Wala ginagbago ang pagigugma sang Ginoo sa aton. So you absolutely have a right to ask God for healing. So may ara kita nga right nga mag-ask for help sa Ginoo for healing. So He wants you, gusto sang Ginoo nga magsalig kita. Magsalig kita sa iya with the difficult things in life. Kung ano man ang mga gina-experience nga mga difficulties sa aton nga kabuhi diri sa kalibutan. So even when it relates to your health, especially sa aton nga mga health. So amo lang na aton nga pag akon nga topic no subong nga aga no is trusting God for healing. So sa liwat pagabasahon ko ang aton nga verse no. So makita ini sa Matthew chapter 4 verse 23 nga nagasiling, naglibot si Jesus sa bug-os nga Galilea nga nagapanudlo sa mga simbahan sa mga Hudeyo. Ginwali niya sa ila ang maayong balita parte sa paghari sang Dios. Kay ginpang-ayo niya ang tanan nga klase sang balatian sang mga tawo. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving
me thy great salvation so rich and free. Dear Father in heaven, we would like to thank you, dear Lord, again for guiding us throughout the night, for protecting us from any possible harms and dangers. Thank you for keeping us safe, and thank you for waking us up, for giving us a new day, a new life that you've added into our life. Lord, we thank you, dear Lord, for gathering once again to worship you and to glorify thy name. Thank you for the lessons that we have learned this morning. Nga hindi kami, dear Lord, mauya-uya sa imo nga magpangayo sang bulig, especially sa amon nga health. Kag kung kami, dear Lord, magasalig lang kag magtuo sa imo, dear Lord, ikaw gid magahatag sang divine healing and sa amon, dear Lord, nga ginabatsyag diri sa kalibutan. Kag please, dear Lord, keep it in our hearts and minds so that we can apply our daily lives and share it to others. Lord, in a special way, ginapray ko gid ang tag-sa nga diri sa amon frequency represents ang each family. Ikaw gid, dear Lord, magahatag sang good health and strength, knowledge and wisdom. Pag ikaw man, dear Lord, provide man sa amon nga mga needs. And Lord, ina-pray ko man especially ang amon ministry nga ikaw gid, dear Lord, magahatag sang Holy Spirit and Holy Angels sa mga controllers nga maga-lead sila, dear Lord, magapadayon kami leader, Lord, kag para madamo pa, dear Lord, makakilala sa imo kag maka-accept as their personal savior. And dear Lord, bless mo man ang amon nga program, special program sa sini nga duwa ka semana, dear Lord, no, nga ikaw gid maga-bless man sa amon nga mga controllers kag ikaw man maga-bless sa mga gapalamati nga madamo pa sila, dear Lord, balaan kag i-accept ka man nila, dear Lord, kag makilala ka nila as their personal savior. And dear Lord, ginapray ko gid ang mga gamalasakit sa balay man or sa ospital, ikaw gid ang magahaplas ang imo balaan nga lana sa ila, kag ikaw gid, dear Lord, mag-aayo sa ila kag para, dear Lord, bulig man sila sa ila family kag makabalik man sila, dear Lord, serve sa imo. And Lord, bless also ang tagsa-tagsa nga ara man sa FB Live, sa YouTube channel namon, dear Lord, ikaw man maga-bless sa ila, maga-touch sa ila hearts, dear Lord, nga madamo man sila, dear Lord, mabalaan party sa imo kag i-accept ka man nila as their personal savior. Kung wala ka pa nila makilalaan kag ma-accept, dear Lord, ikaw gid magatandog sa ila nga mga pagipusoon, maga-anoint sa ila with your Holy Spirit. And Lord, bless also ang mga may work sa buong adlaw. Ikaw man, dear Lord, maga-bless sa amon, gaan mo gid kami good health and strength, knowledge and wisdom, kag ikaw man, dear Lord, maga-guide sa amon nga makaabot kami sa amon nga workplace nga safe, kag makapuli makaron, dear Lord, nga safe man. Bless also ang tanan-tanan nga may clinic subong adlaw, kag sa masunod pa, ikaw gid maga-bless sa ila, madamo sila nga clients subong adlaw, kag sa masunod nga mga inadlaw, dear Lord, ikaw gid maga-bless sa ila, and bless also tanan nga mga therapies, ikaw gid, dear Lord, magahatag sang good health and strength nga makahatag sila sang comfort sa ilang mga clients. And Lord, please be our leader and please fill us with your love. Thank you, dear Lord, for everything. Thank you for hearing and answering our prayers together with the forgiveness of all our sins. In Jesus' name I pray. Amen. 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 So again, good morning, everyone. Back to our normal modulation. Good morning. God bless and keep safe, everyone. Good morning, everyone. Good morning, Monster. Good morning, Dr. Skip feedback and browse icons resume. Back button. Good morning.